Pagdating nila sa loob ng 10 Directions Heaven Ceiling Formation, agad nilang naramdaman ang matinding presensya ng enerhiya sa paligid. Sinabi ni Elder Lee kay Spring na sa wakas, nakabalik na sila sa sinumpang lugar na ito. Pagkatapos, bumaba sila sa Ice Hell Realm upang maghanda. Kasabay nun, pinalabas ni Spring si Goldie Evolution Dragon Hound upang hanapin si Skelly. Kaagad naman kumilos ang Goldie Evolution Dragon Hound, kaya nagkaroon ng berdeng liwanag kung nasaan ang katawan ni Skelly. Kasabay nito, ginamit nito ang kanyang Dragon Form Art upang mabilis na mahanap ito. Sinabi ng ating bida kung doon ba sa direksyong yon, sabay utos na magpatuloy na daw sila ni Elder Lee. Sumang-ayon naman si Elder Lee kay Spring, pagdating nila roon, nakita nila ang mga beast wave na patuloy pa rin sa paggugulo ng lugar. Dahil dito, kaagad naman kumilos si Spring upang agad na tapusin ang mga ito. Nagpakawala ang ating bida ng kanyang bagong kakayahan, at inatake nito ang mga halimaw. Sa isang iglap, madali lang silang namatay na walang kahirap-hirap. Namangha si Elder Lee sa lakas ni Spring, hindi siya makapaniwala na sa loob lamang ng ilang araw mula nang umalis ito, ay umabot na sa ganoong antas ng kapangyarihan, kaya na nitong wasakin ng isang Royal Sea Tier Beast gamit lang ang lakas ng kanyang kamao. Pagkatapos, bumaba ang Goldie Evolution Dragon Hound sa isang bundok, doon nakita niya ang ibang parte ng katawan ni Skelly. Nagulat ang ating bida kung anong araw ang nakita nito. Nang nalaman niyang ibang parte ito ni Skelly, gumamit si Spring ng kanyang controlling object na may astral power upang kunin ito. Pagkakuha niya nito, nagulat si Elder Lee dahil itong araw ay ang kamay ni Skelly. Ipinaliwanag ni Spring na ang butong natagpuan nila ay puno ng mga bakas ng puwersang pumuputol sa espasyo, tanda ng matinding pagpapahirap na dinanas ni Skelly mula sa Thousand-Eye Demonic Beast. Pagkatapos nito, iniutos niya sa Godly Evolution Dragonhound na ilagay ang buto sa storage space at ipagpatuloy ang paghahanap sa iba pang bahagi ng katawan ni Skelly. Makalipas ang ilang sandali, nakita nila ang mga ibang halimaw. Kaya kaagad na umatake si Spring pabagsak sa kanila. Dahil dito, nagkaroon ng napakalakas na pagsabog sa kanyang ginawa. Sumigaw din ang ating bida ng kanyang buong lakas at galit, at iniisa't isa nitong pinatay ang mga halimaw. Pagkatapos ng kanilang paghahanap sa katawan ni Skelly, nakita nila ang mga iba't ibang katawan nito. Kasabay nun, binuo na ito ni Spring, ngunit sa kasamahang palad, nawawala ang ulo ni Skelly. Maya-maya ay bigla na lang bumukas ang Void of Space, at doon lumitaw ang Rakshasa Beast. Sinabi nito, na matagal ng araw nang muli silang nagkitang tatlo. Pinakita nito ang ulo ni Skelly sa kanila, kaya tinanong niya ito kung ito ba ang kanilang hinahanap. Nagngit-ngit naman sa galit ang dalawa sa kanilang nakita, kaya pag-alit nilang tinawag ang pangalan nito. Sarkastikong sinabi ng Rakshasa Beast na nakakasawa na ang laro niya, kahit anong gawin niyang pagpunit, pagdurog, o pagsunog sa kalaban, patuloy pa rin itong nabubuhay at hindi nagbabago ang itsura. Tinawag pa niya itong kasing inis ng langaw, ngunit may bago na siyang laruan ngayon, at habang pinipiga niya ng madiin ang ulo ni Skelly, mayabang niyang sinabi na ibabalik niya ito sa may-ari. Kasabay nito, dali-dali niyang winasak ang ulo ni Skelly sa harapan ng ating bida. Nag-alala si Spring nang makita niyang nawasak ang ulo ni Skelly, sinubukan niya itong tawagin at pigilan, ngunit binalaan siya ni Elder Lee na huwag maging pabigla-bigla dahil sinasadya ng Rakshasa Beast na akitin siya papasok sa loob ng kanyang teritoryo. Samantala, mayabang nang umiti ang Rakshasa Beast habang inahanda nito ang kanyang pag-atake, sinasabi na maganda ang takot na ekspresyon ni Spring at na hindi na ito makakatakas sa kanyang mga kamay. Samantala, kinuha ni Spring ang durog na ulo ni Skelly at ginamit ang kapangyarihan ng mga bituin upang kontrolin ang mga piraso nito mula sa malayo, sinabi niyang sapat na ang distansya at ipinakita kung paano niya kayang pagalawin ang mga bagay gamit ang star power. Kasabay nito, umatake na ang Rakshasa Beast, ngunit agad itong sinalubong ni Spring. Sinabi ng Rakshasa Beast na pumasok na ito sa saklaw ng kanyang special ability, at inilabas niya ang malakas na teknik na tinawag niyang Ghostly Eye Annihilation Palm. Isang higanteng kamay ng enerhiya ang bumagsak mula sa langit, na nagdulot ng napakalakas na pagsabog at pagyanig sa lupa. Dahil dito, nabahala si Elder Lee sa kalagayan ng ating bida, ipinaliwanag niya na ang Ghostly Eye Annihilation Palm ay isang minanang teknik mula sa lahi ng Thousand-Eye Demonic Beast at napakalakas nito. Dagdag pa niya, ang lakas ng halimaw ay umabot na sa Sky Tier, initial stage.
Naalala rin niyang dati, isang suntok lang ng Rakshasa Beast ang nakapagpawalay kay Spring mula sa kanyang fusion state, at ngayon, dahil wala siya sa ganoong estado, labis ang pag-aalala ni Elderly na baka hindi na siya makaligtas. Ngunit sa kabutihang palad, matapos ang napakalakas na atake ng Rakshasa Beast, lumitaw muli ang ating bida, walang kahit kaunting galos o pinsala, kalma niyang tinanong sa Rakshasa Beast kung tapos na ba ito sa pag-atake. Nabigla naman ang Rakshasa Beast at hindi makapaniwala na hindi man lang nasaktan ng ating bida kahit tinamaan ang kanyang pinakamalakas na teknik. Matapos makaligtas sa malakas na atake, umatake na ang ating bida at sinabi na siya naman ang gagalaw. Sa sobrang galit, sinubukan siyang labanan ng Rakshasa Beast at muling ginamit ang kanyang Ghostly Eye Annihilation Pump, na lumilikha ng napakaraming higanteng kamay ng enerhiya. Hindi umatras ang ating bida at sinalubong niya ito ng buong lakas, at walang kahirap-hirap niya itong winawasak. Nabigla ang Rakshasa Beast sa tibay ng katawan ng bida na nakayanan pa ring tiisin ang kanyang pinakamakapangyarihang teknik, ngunit mayabang pa ring sinabi ng Rakshasa Beast na habang nasa loob pa rin ang saklaw ng kanyang kapangyarihang pang-espasyo, isa pa rin itong insekto na maaari niyang paglaruan anumang oras. Nagpintig naman ang mga tenga ni Spring sa kayabangan nito, kaya sumugod ito at sinabi na hindi na siya kayang pigilan ng kapangyarihang pang-espasyo ng kalaban. Nagulat ang Rakshasa Beast dahil tila nawala ang bisa ng kanyang abilidad laban sa kanya, mabilis na umatake ang bida, at sa isang malakas na suntok na may apoy at liwanag, nagliyab ang paligid habang tumilapon ang dugo ng Rakshasa Beast. Dahil dito, madali lang nawasak ni Spring ang katawan nito na parang langgam. Pagkatapos ng labanan, lumapit si Elderly na labis ang pagkabigla, nagtaka siya kung paano nakayanan ni Spring na hindi maapektuhan ng kapangyarihang pang-espasyo ng nilalang mula sa lahi ng Thousand-Eyed Demonic Beast. Ipinaliwanag ni Spring na ang dahilan kung bakit hindi siya naaapektuhan ng kapangyarihang pang-espasyo ng halimaw ay dahil sa bilis ng kanyang reaksyon. Ibinahagi niya na may isang dakilang tao ang nagturo sa kanya na tuwing ginagamit ang ganitong uri ng abilidad, kailangang ito nang gumagamit ang lakas nito sa isang partikular na punto. Hanggat nakakaalis siya sa puntong yun bago pa mapunit ng Thousand-Eyed Demonic Beast ang espasyo, hindi siya kailanman mahuhuli o makukulong ng kapangyarihan nito. Habang inaayos ni Spring si Skelly, napaisip si Elderly at sinabi na napakahirap gawin ng ginawa ni Spring, ang makipagsabayan at manalo laban sa isang nilalang na nasa antas ng Sky Tier pagdating sa bilis at reaksyon. Naisip niya na ang lakas ng katawan ni Spring ay maihahalin tulad, o baka mas mataas pa, kaysa sa Thousand-Eyed Demonic Beast na nasa unang yugto ng Sky Tier. Dagdag pa niya, ang taong nagturo kay Spring ng ganoong karunungan ay siguradong may antas na mas mataas pa sa Sky Tier, kaya't nagtaka siya kung saan matatagpuan sa mundong Blue Star ang ganoong kadakilang tao. Pagkatapos nito, nabuo na ni Spring ang katawan ni Skelly. Kaya napuno ng kasiyahan ang pagmumukha ng ating bida dahil mabubuhay ng araw si Skelly. Habang pinagmamasdan ni Spring si Skelly, napansin niyang walang anumang reaksyon o galaw mula rito, kahit sinubukan niyang maramdaman ang enerhiya ng bituin, wala pa ring pagbabago. Alam niyang ang Undead Eternal Sin ay may kakayahang magpagaling kahit sa pinakamatinding pinsala, kaya nagtaka siya kung bakit hindi pa rin muling nabubuhay si Skelly. Nabahala na ang ating bida at naisip niya kung baka may limitasyon ang natamong pinsala ni Skelly o kaya naman ay may selyong inilagay sa kanya ng Rakshasa Beast. Napaisip din siya kung may mahalagang bahagi siyang hindi napansin. Lumapit si Elderly at nagtanong ng may pag-aalala kay Spring. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lang nagtipon-tipon ng dugo ng Rakshasa Beast. Kasabay nito, lumitaw na ang nakakatakot na anyo ng Rakshasa Beast, ang tunay na anyo ng libong matang demonyong halimaw. Nagulat sina Spring at Elderly dahil akala nila'y napatay na ito, naisip nila kung ginamit ba ng halimaw ang kakayahan nitong lumipat ng espasyo upang maiwasan ang kamatayan, ngayon, mas malaki na ito kaysa dati, at ang enerhiya nitong nagmumula sa mga bituin ay mas marahas at mas nakakatakot kaysa noon. Sinabi ng Rakshasa Beast na katawa-tawa raw ang ginawa nila, dahil para sa mga walang kwentang tulad nila, nagbalik pa sila sa kanyang teritoryo para lamang salubungin ang kanilang kamatayan. Samantala, lumapit ang ating bida kay Skelly, na tila wala ng buhay, malungkot niyang hinaplos ang ulo nito at naalala ang lahat ng pinagdaanan nila, ang mga laban, ang mga pagsasanay, at ang pagkakaibigan nila. Nagwala si Spring at nagliyab ang kanyang enerhiya sa matinding galit at determinasyon. Sa kanyang isipan,
Malinaw ang isang bagay, hindi niya kailanman iiwan si Skelly, sa sigaw ng damdamin, bumalot sa kanya ang malakas na aura, tanda ng paglabas ng kanyang buong kapangyarihan. Sinabi ng Rakshasa Beast na nakakatuwa raw ang mga ito at nang makuha niya sila, dudurugin niya sila dahan-dahan hanggang sa wala nang matira, dagdag pa niya, ipaparanas niya sa kanila ang paghihirap na mas masahol pa sa kamatayan. Pagkatapos noon, nagsimulang gumalaw ang lupa, nagulat si Elderly at napansin niyang lumilindol, ngunit sinabi ng ating bida na hindi yun lindol, tila may ibang bagay na papalapit. Sa kabila nito, biglang nagkaroon ng reaksyon ang puso ni Skelly, nagsimula itong tumibok ng malakas at paulit-ulit habang naglalabas ng nakakasilaw na pulang liwanag, lalong lumakas ang tibok hanggang sa ang enerhiya ay kumalat sa buong paligid. Dahil dito, nagsimulang nagtaka ang Rakshasa Beast sa kanyang nakikita. Kasabay nito, unti-unting bumangon si Skelly, nagliliyab ang kanyang mga mata sa galit at sigaw niya na huwag ninyong sasaktan ng aking amo. Pagkatapos noon, kinuha niya ang kanyang sandata at buong tapang na humarap sa kalaban, handang ipagtanggol ang kanyang master anumang mangyari. Natuwa si Spring at ngumiti habang nakatingin kay Skelly, alam na niya na malalampasan nito ang pagsubok. Nagulat naman si Elderly sa nakita at sinabi niyang kamangha-mangha ang ugnayan ng dalawa. Paliwanag niya, kahit na naglaho na ang kaluluwa ni Skelly, napilit nitong buuin muli ang sarili at muling mabuhay dahil sa matinding kagustuhan nitong protektahan ang kanyang amo. Nagalit naman dito ang Rakshasa Beast at sumigaw na huwag pa silang magdiwang, galit nitong sinabi na kahit pa may isa pang kakampi ang kalaban, hindi pa rin magbabago ang kanilang kapalaran, dudurugin pa rin niya sila gamit ang kanyang sariling kamay. Pagkatapos, masayang tinawag ni Spring ang kanyang mga dragon upang gamitin ang triple fusion. Kasabay nun, kaagad naman pinalabas ni Spring ang kanyang sandata upang umatake. Mayabang na sinabi ng Rakshasa Beast na kahit makumpleto pa nila ang triple fusion, wala rin itong silbi laban sa kanya. Ipinagyabang niya na noong nakaraan, natalo lang siya dahil hindi siya handa, at ngayon ipapakita niya ang tunay na agwat ng lakas nila. Sumigaw siya na ipaparamdam niya ngayon ang malaking pagkakaiba sa pagitan niya at ng mga tinatawag niyang unggoy. Ngunit bago pa niya matapos ang sinabi, bigla siyang inatake ng ating bida at tinamaan ng malakas, dahilan para maputol ang isang buong braso nito. Kasunod nito, mabilis na umatake si Spring, kumikislap ang kanyang sandata na may halong itim at pulang enerhiya. Hindi nakareact agad ang Rakshasa Beast at napatili ito sa gulat dahil sa bilis ng paggalaw ni Spring. Tinamaan ito ng malalakas na atake, dahilan para masuka ito ng dugo at mapaatras, napagtanto ng Rakshasa Beast na sobrang laki ng naging lakas ni Spring, hindi lang sa bilis, kundi pati sa kapangyarihan. Habang tuloy-tuloy ang pag-atake ng ating bida, mabilis na tinaga ni Spring ang kalaban mula sa iba't ibang direksyon, halos hindi na ito makasunod sa bilis ng galaw niya. Sa isip ng Rakshasa, hindi ito makapaniwala na nalalampasan na siya ngayon ng nilalang na tinatawag niyang unggoy. Galit na sinabi ng Rakshasa Beast na kaya niyang iwasan ang mga pag-atake sa espasyo, pero may ibang bagay na hindi nito kayang takasan. Pagkasabi noon, pinakawalan niya ang isang malakas na puwersang umiikot sa paligid nila, nagdulot ng matinding alon ng enerhiya. Kaya napilitan naman lumipad palayo si Spring, at nagtanong ito sa Rakshasa Beast kung anong araw ang pinaplano nitong gawin. Dahil sa ginawa ng Rakshasa Beast, bigla na lamang nagkaroon ng malaking bitak sa lupa. Nag-aalalang sinabi ni Elderly na bumabagsak na ang 10 Directions Heaven Ceiling Formation, agad niyang tinawag si Spring at sinabing madaliin ang pagpatay sa Rakshasa Beast bago tuluyang masira ang formation. Bago mawala ng buhay ang Rakshasa Beast, sinabi niya na na-activate na niya ang mekanismong magwawasak sa formation. Dahil hindi rin niya makukuha ang prutas, mas pinili niyang sirain ito para wala ring ibang makinabang. Sa galit at determinasyon, mabilis na kumilos ang ating bida at agad niyang pinugutan ng ulo ang Rakshasa Beast. Habang bumabagsak ang 10 Directions Heaven Ceiling Formation, nagkagulo ang mga tagapagtanggol sa Ice Hell Realm, agad silang nag-utos na ipaalam sa Pinnacle Tower ang nangyayari dahil malapit nang gumuho ang buong harang. Kasabay nito, nagsimulang yumanig ang buong mundo, ang Blue Star, mula sa baba, makikitang pumuputok at nagkakaroon ng malalalim na bitak ang planeta, habang sa mga lungsod naman, bumubuka ang lupa at umaagos ang nag-aapoy na lava. Sa Holy Light City, iniulat ng isang tagamasid kay Elder Bai na may malaking pagbabago sa estruktura ng cross ng Blue Star, at inaasahang ilang ulit pa itong lalaki sa sukat. Labis ang pagkagulat ni Elder Bai sa narinig,
Hindi makapaniwalang ganoon kalawak ang epekto ng pagbagsak ng formation. Sa loob ng Pinnacle Tower, nagulat ang Deputy Lord nang makita nila sa harap ng kanilang mahiwagang salamin na tuluyang bumagsak ang 10 Directions Heaven Ceiling Formation. Napasigaw ito dahil hindi makapaniwala sa nangyari, nagduda din ito, baka raw ang binatang tinutukoy nila noon ang siyang dahilan ng pagbagsak ng harang. Ngunit mas labis ang ikinabahala ng Tower Master, ipinaliwanag niya na habang nakapaloob sa formation, lumakas ng labis ang mga halimaw dahil sa patuloy nilang pagsipsip ng aura ng Jade Spirit Tree. Ngayon na malaya na sila, mas makapangyarihan pa sila ng maraming ulit kumpara sa mga halimaw na nasa ibabaw ng Blue Star. Sa huli, mabigat ang kanyang tinig nang sabihin niyang malapit ng maranasan ng sangkatauhan ang pinakamatinding pag-atake ng mga halimaw sa kasaysayan.